magandang gabi po sa ating lahat, and welcome po ulit sa ating pong Global Harvest Goshen Ministry Q&A podcast na po. So before we start our podcast for tonight na po, at tayo po invite everyone to just relax in the presence of the Lord, and just praise and worship the Lord and thanks the Lord through this song. Samahan po ninyo po ako sa ating pagpupuri, pagsamba at pasasalamat sa ating Diyos pamagitan po ng awiting Salamat Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, O Panginoon. Salamat, Panginoon. Amen, hallelujah. Yan, purihin po ang Diyos sa awitin po na yan, no?
Salamat Panginoon. Yan po yung awitin natin, ano po, na nagpapahayag, ano po, ng ang tayo, puso natin, ano po, ay patuloy po na maghayag ng ating pagpapasalamat sa Diyos, no po, sa gitna ng maraming mga karanasan sa buhay, di ho ba? Masarap pa rin po na magpuri, sumamba, no po, umawit at magpasalamat. Piliin po natin na magpuri, ano po, sumamba at magpasalamat sa Diyos sa ating mga buhay. So again, welcome back po to our live legacy series, no po. Sa nakaraang episode kagabi po, no po, ay pinag-usapan po natin kung ano ba talaga ang meaning ng legacy. Okay? Pero ngayon, ano po, let's take it a step further, okay? Kasi kung alam natin ang ibig sabihin po ng legacy, well, ang next question is paano naman natin ito mabubuhay, ano po? All right? How do we, legacy in action, how do we live a life that truly matters? So yun po yung ating pong episode 2 for our My Life Legacy series. So again, welcome everyone sa atin po na nandito po ngayon. God bless you at salamat po sa Diyos sa buhay po ninyo at maging sa mga manunood at makikinig po ng replay ng podcast po na ito. I believe God will use this podcast to share the word of the Lord. Bigyan po kayo ng inspiration, hope, and bigyan po kayo ng patuloy po na joy sa buhay po natin. No? Through this podcast ay makita po natin ang mga tanong sa buhay po natin like this question, how do we live a life that matters, ay magbigay po sa atin ng patuloy po na inspiration sa buhay po natin. So, kumain po ninyo po ako at least for 30 minutes, no, ng ating pong podcast for tonight, and please po, pwede po nyo pong i-share yung link po natin, no, sa inyo pong mga pamilya, kaibigan, office mate or classmates, ano po, at maging sa ating mga churchmate para sila din naman po ay ma-bless, no po, at may share doon natin, no, one way or another ay nagiging vessel of blessing tayo by sharing this podcast sa iba po. So again, samahan po ninyo po ako as we talk about legacy in action. Po yung pag-usapan natin, how do we live a life that matters. Alright, so meron pong tatlong bagay na pag-uusapan natin, ano po, regarding the question, how do we live a life that matters, legacy in action. Number one, no po, kung a life that matters is rooted in purpose. Yan po ang dapat po nating makita, ano po, sa buhay po natin. How do we live a life that matters is rooted in purpose, no? Ibig sabihin, kung iisipin natin, ano po, lahat po ng tao gusto po ng meaningful life. Amen? Gusto natin. I'm very, very sure, no? Ikaw at ako po gusto natin magkaroon po ng meaningful life. Pero po ang tanong, ano, saan ba nakaugat? Ayan, ang meaning na yan, no po? Maraming tao po ang naghahanap ng, sa isa-isa career, sa pera, o sa achievements. Pero kahit makuha na nila lahat, may kulang pa rin, no po? Bakit po? Kasi po ang tunay na purpose, no, hindi nagmumula po sa sarili natin, alright? Kundi sa Diyos na lumikha po sa atin, no? Sapagkat sinasabi po sa isa sa ating mga anchor text for tonight, sa Jeremiah 29:11, this is a very popular verse, no, na alam po natin. Sabi po doon, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So, ibig pong sabihin, itong Jeremiah 29:11, ano po, ay may plano po si Lord. Amen? May layunin siya para sa buhay natin at doon lang natin po mararanasan ang totoong fulfillment. Wow! Can you imagine the God of heaven and earth? Siya po ang nagsabi. Siya po ang may plano, siya po ang may layunin, no, sa buhay natin. So hindi tayo gumagawa ng sarili nating diskarte sa buhay kung ano ang plano, anong layunin. Mas maganda na ang buhay mo at buhay natin, ang pamilya natin, ang ministry natin, ang career natin, pag-aaral mo, maging ang mga pangarap mo sa buhay
ay nakaangkla po doon sa plano at layunin ng Diyos. At doon, sabi ko nga po mga kapatid, kababayan, kaibigan, doon lang natin mararanasan ang totoong fulfillment. Amen? Kaya po kung walang purpose, alam niyo po yun, parang kahit gaano karaming ginagawa mo, no? Busy ka dito, busy ka doon, no? O sinasabi mo, Pastor, busy ako sa ganito sa ganyan. Okay, say, good, no? Good for you. Kaya lang, ang tanong ay yung ba talaga yung purpose na gusto ng Diyos para sa iyo, or just feeling mo ay binibisi mo ang sarili mo. Kaya lang, baka hindi ito ang purpose ng Diyos para sa iyo. Kaya feeling mo minsan napapagod ka, no? Dahil dami busy na ginagawa mo. So there's nothing wrong with busy sa ministry. Kaya lang baka i-check natin, no? Baka it seems like parang hindi talaga yan ang purpose. Okay? Parang kahit gaano, sabi ko, karaming ginagawa mo, parang pagod ka, no? Parang walang direction pa rin, no? Pero kung may purpose, ito po galing kay Lord, kahit po maliit na bagay, may eternal value po, ano po? Kaya po a life that matters is not about doing more, but about doing what God, designed you to do. So to illustrate this first point, a life that matters is rooted in purpose. Parang ganito, imaginein mo, alright, imaginein natin, naglalakbay ka papunta po sa isang lugar na hindi mo kabisado, no? Hindi ka familiar sa lugar na yon. Kung wala kang mapa, compass, or GPS, or Google Map, or Waze, no? Pwede kang maglakad ng maglakad, pero baka paikot-ikot ka lang, busy ka, pagod ka, pero hindi ka nakakarating sa tamang destinasyon. Alright? Ganun din po ang buhay natin, mga kapatid, kaibigan, mga kababayan. Kung wala tayong malinaw na purpose, pwede tayong maging sobrang busy pero wala namang direction. Pero kapag si Lord ang naging compass natin, siya po ang nagseset ng direction, at doon nagiging meaningful ang bawat hakbang. Amen? Kahit po simpleng gawain, nagkakaroon ng eternal impact kasi naka-align sa plano niya. So ano po ang ating pong life application dito po sa first point natin? A life that matters is rooted in purpose. Ang ating application dito is this: kung gusto mong mabuhay ng may saysay, kapatid, kaibigan, kababayan, kung gusto mong mabuhay ng may saysay, huwag mong hanapin ang purpose sa trabaho, pera, o kung anong sinasabi ng mundo tungkol sa iyo. Instead, lumapit ka kay Lord at itanong, Lord, ano ba ang layunin mo sa buhay ko? Okay, Lord, ano ba talaga ang layunin mo sa buhay ko? Start small, sa pamilya mo, sa work mo, sa church, community, sa school, When you live each day with God's purpose in mind, alam niyo po, kahit maliit na bagay, little things means a lot. Sabi nga kahit maliit na bagay, nagiging malaking legacy po natin ito. So, ano po ang ating reflection question dito po sa first point natin, na a life that matters is rooted in purpose? This is my question sa ating lahat, Kung aalisin halimbawa, ang trabaho, pera, at mga titulo mo, ano ang purpose na alam mong ibinigay ng Lord sa iyo, at paano mo ito maisa sa buhay ngayon? Okay, so that's my reflection question. Number 2, sagot doon sa how do we live a life that matters, legacy and action, is this. Number 2, a life that matters is live in service. Yan, Kanina, a life that matters rooted in purpose. This time, a life that matters is live in purpose. Alam niyo po, kung tutuusin, ang legacy, hindi lang nasusukat po sa dami ng naipon nating pera o sa laki ng na-achieve natin.
Ang totoong sukatan po ng buhay na may impact ay kung gaano tayo nakapag-invest, no, sa ibang tao. Ayan, no, sabi po ni Jesus, no, sa Mark 10:45, no, I like this verse, Mark 10:45. For even the Son of Man, sabi doon, did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Tingnan ho ninyo itong Mark 10:45. Kung mismong si Jesus, no, ating Panginoon Kristo, the King of Kings and Lord of Lords, no po, pinili po ang maglingkod, no po, service or ministry kaysa paglingkuran. Ibig sabihin, malaki po ang halaga ng service o paglilingkod sa buhay po na may saysay. Alam niyo po, kapatid, kaibigan, kababayan, kapag naglilingkod ka, alam nyo, hindi lang ikaw ang natutulungan, kundi pati ang puso mo ay nababago. Tama po? Yung simple mong kabutihan, pagtulong sa pamilya, ano po, sa iyong kapatid, sa iyong kaibigan, sa iyong magulang, sa iyong kapitbahay, ano, pagtulong sa pag-encourage, nadi-discourage, o pagiging present sa pamilya, yan po ang mga bagay na tumatama sa puso ng tao at nag-iiwan ng marka na hindi mabubura. Maging, pati yung service mo at paglilingkod mo ng time mo sa mga pets mo. Kung may mga pets po kayo, no? Kami po sa bahay, meron kaming 3 dogs, si Potty, si Waki at si Gracie, no? So at maging mayroon pa kaming mga cats, no? Yung ba yung cats namin? 8. Because our family love pets, no po. We really love pets. Not only we really love pets, but we care for them, no? Thanks be to God sapagkat yung aming mga anak, si Marik, si Christian, si Mariel, they are very loving, no? Meron silang TLC, meron silang heart sa paglilingkod, pagsiservice. Ayan, sabi ko nga po, no? Even sa ating mga pets, no po, you can do your service, yung paglilingkod na ginagawa natin. So, hindi lang po sa tao, maging sa sabi ko nga po sa mga pets natin, you can do your service, no? Service is synonyms to ministry. Ibig sabihin po paglilingkod, no? Sa huli, hindi po natin naalala, no po, gaano tayo kayaman o kasikat, kundi kung paano natin po sila pinahalagahan at minamahal sa pamagitan po ng ating paglilingkod. Kaya kayo po na may mga pets, yan, no? Congratulations, ano? Yung inyong pag-aalaga, you turn their loving care sa inyong mga pets is one way or another of sabi ko nga po, service. Ayan, o paglilingkod, hindi lang po sa tao. Alright, so tingnan po ninyo rito, no, isang illustration to make this maging clarity itong ating pinag-uusapan. Ay isipin mo yung isang guro o teacher na nagtuturo sa loob ng 30 to 40 years, no? Hindi siya naging milyonaryo, hindi siya sikat, pero araw-araw, ano po, nag-i-invest siya sa mga estudyante, ano po. My mother and my father are retired teachers. Kaya I have a soft spot sa mga teachers, no? Nag-invest ang mga teachers, no, sa mga estudyante nila. Baka ngayon yung mga tinuruan niya ay naging doctors, no, engineers, pastors o leaders. Hindi natin alam, no, kung ano ang naging impact at legacy ng mga teachers, no? So salute to all teachers, no? At pag tinanong mo sila kung sino ang isa sa mga naka-influence sa buhay nila, madalas yung guro ang maaalala nila, di ba? Dahil nagbigay siya ng oras, effort at puso. Naalala ko po si Teacher Beth, si Beth po ay naging teacher niyan po sa CIMEC, no? Kung kami po ay naka-assign, no? Appointment ko po sa Central United Methodist Church at naging teacher po siya doon, no? Christian education teacher. At minsan nag-uusap kami, no, na may mga estudyante pa rin hanggang ngayon. Naalala siya, no, at nagpapasalamat, no. Sabihin ay binabalikan
ng mga estudyanteng ito ang impact, no? Yung oras, panahon, yung paglilingkod na ginagawa niya, no, nung siya nagtuturo. So maganda, ganun din po sa atin, no po, yung ating pong buhay, hindi man tayo teacher, ay makapagbigay ng influence and impact sa buhay ng mga nasa paligid natin sa pamagitan po ng ating pong paglilingkod or service, no, sa madalas sabi ko nga po itong ating kwento, kapag tinanong mo sila kung sino ang isa sa mga naka-influence sa buhay nila, madalas yung guro ang naalala nila dahil nagbigay sila ng oras, effort at puso sa kanilang pagtuturo. Ganon din po ang ating paglilingkod at service, no, sa ating pamilya, sa ating mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, maging sa ating kapitbahay, maging sa ating iglesia. Hindi laging malaki, no po, at bongga, pero po ang consistent na paglilingkod po ay nagiiwan ng legacy na mayroong puso, no. It doesn't matter na marami tayong mga paglilingkod na ginagawa, no, nakakapagod minsan yan, no, nakaka-burnout, hindi natin namamalayan, no, hindi na pala talaga yan ang gusto ng Lord, no. Gusto mo lang, paramihan lang ng ministry, masabi lang na ikaw ay very busy sa ministry. Hindi po, dahan-dahan lang kapatid, ano, ang tunay na paglilingkod ay yung tunay po na sa puso mo ay hindi ka napapagod, may joy, at nagiging maayos ang buhay, ang pamilya. That's ministry. Magiging questionable po yan kapag ang ministry natin, lalo na tayo mga manggagawa, no? So, gentle reminder sa atin po mga nasa ministry, sa church, no? Ay, let's check it out. Yung paglilingkod ba natin ay just to fill in yung position na binigay sa atin? Or, ito ay talagang purpose ng Panginoon. So kung ito ay may saya, may galak, hindi ka napapagod, may ngiti at maayos ang pamilya, wow, congratulations. That's really service and ministry, no? So hindi laging malaki at bongga ang paglilingkod, pero ang consistent na paglilingkod ay nagiiwan ng legacy. Kayo po na nasa na OSG, ayan, ano, online study group or care group, kayong mga teacher o mga mentors, no, nagbibigay kahit one-on-one lang, wow, I salute you, no, congratulations, kahit isa lang yan, ay naniniwala po ako na nagbibigay ito ng impact and influence and legacy, no, sa inyong mga tinuturuang mga OSG o care group or small study group. So congratulations to you mga teacher, no? I salute you. God bless you and the Lord will honor yung inyo pong heart sa service o paglilingkod. So ano po ang application natin dito sa ating pinag-uusapan? A life that matters is live in service. So ito po yung application natin. Kung gusto mong mag-iwan ng tunay na legacy, ano po? Hanapin mo araw-araw, no, ang pagkakataon na makapaglingkod. Yan, hindi kailangang malaki agad. Sabi ko nga po, pwede kang magsimula sa simpleng bagay tulad ng pakikinig sa taong may pinagdadaanan, pagtulong sa pamilya sa bahay, o pag-volunteer sa church, no? Tandaan po natin mga kapatid, kaibigan, kababayan, every act of service, no po, no matter how small, becomes a seed na pwedeng mamunga po ng pagbabago sa buhay ng iba. Amen? So ano po ang ating reflection question dito po second point natin? Anong maliit na paraan, no po, ang pwede mong paglingkuran ang iba ngayong linggo o bukas, no? Paano mo mapapakita ang love at care o tender loving care mo sa kapwa at maging sa mga pets, no, sa practical po na paraan. Alright? And number 3, to answer the question po, how do we live a life that matters, legacy in action, is this. Okay? A life that matters is measured by love. So kanina, a life that matters is rooted in purpose. Then, ano yung pangalawa natin? Live in service. And itong pangatlo, panghuli po, a life that matters is measured by love. So binanggit ko na po kanina ito. Sa huli, lahat po ng achievements, awards, ano po, at even recognitions, pwede itong mawala o makalimutan, di po ba? Masira, manakaw, o
Pero yung pagmamahal, ano po, na ipinapakita natin sa iba, wow, hallelujah, yun po ang tunay po na tumatagal. Kaya sabi po sa 1 Corinthians 13:13, ano, ito yung tinatawag natin love chapter, no? 1 Corinthians 13:13. And now these three remain, faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Wow, hallelujah. Ibig sabihin po kung gaano po tayo, no po, ka-faithful or ka-hopeful kung walang love. Limitado lang po ang epekto ng buhay natin. You know, brothers and sisters in Christ, friends, love is not just a feeling, you know, action ang love. Diba? Pag nagpakita ka po ng patience sa taong mahirap kausap, diba? Nag-forgive sa taong nakasakit sa'yo o nagbigay ng encouragement sa nangangailangan, yun po ang nagiiwan ng permanent mark sa puso po ng tao. Kaya po, kung gusto mo talagang mag-iwan ng legacy, tanungin mo sa sarili mo, paano ko maipapakita ang love ko sa iba araw-araw? Alam niyo po, every day, no? Ito po ang prayer ko po, ano po? Every time na I preach, I teach, tulad nito podcast, sabi ko, Lord, love this person through me. Ayan, no? Love this person through me. Amen? Kasi sa love, ano lang nyo po yun, kita natin ang tunay na value ng ating pong buhay. Yung hindi kayang burahin, no, ng oras o circumstances. So, to make this illustration, title po ng illustration, Everyday Acts of Love po. Ito yung illustration natin, Everyday Acts of Love. Isipin mo po yung isang simpleng tao, araw-araw naglalaan ng oras para tumulong sa kapitbahay o kaibigan, no? Mga simpleng bagay lang tulad ng pagbili ng pagkain sa nagugutom, pakikinig sa kaibigan na may problema, o pagtulong sa bata sa homework. Hindi po siya kilala sa social media o sa balita, pero sa mga taong natulungan niya, wow, malaki po ang iniwan niyang impact or legacy sa kanyang buhay. So, yung love na po, na consistent and genuine, kahit po maliit, nagkakaroon po ng tinatawag nating ripple effect. Okay? Ang isang maliit na gawa ng love ngayon, pwedeng magbunga po ng pagbabago sa buhay po ng iba, natatagal po ng taon o maging sa susunod po na henerasyon. So ano po ang ating reflection question dito po sa last part ng ating A Life That Matters is Measured by Love. Ito yung ating reflection question. Paano mo maipapakita ang love mo sa mga tao sa paligid mo ngayong linggo? Anong simpleng gawa ng pagmamahal ang pwede mong gawin na may eternal impact? Alright, sige po, tayo po ay sa ganyang diwa, ay samahan po ninyo po ako. Tayo po ay manalangin. Manalangin po tayo. Abba Father, Lord Jesus, in Holy Spirit, to you all the glory, honor, and praise. We thank you for your goodness, for your faithfulness, because you are awesome God. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na matutunan namin kung paano mabuhay po ng buhay na may saysay. Turuan mo kami na maging intentional sa purpose mo sa buhay po namin. Maging bukas palad sa paglilingkod sa iba at magmahal ng tapat at walang kondisyon. Nawa sa bawat araw ng aming buhay, makita po ng tao ang iyong liwanag po sa amin at manatili po ang aming legacy sa aming buhay araw-araw at sa inyo. Pagpalain mo, Diyos, patuloy ang aming mga kaibigan, kapatid na narito at maging sa mga makikinig pa po at manunong replay ng podcast. Lord, I pray each of them, kilala mo sila, Panginoon. Alam po ninyo ang kanilang buhay, even Lord, ang kanilang mga dalangin po sa inyo. I pray
to the very throne of your grace. I lift them up to you, Abba Father, Lord Jesus and Holy Spirit. Be with them, minister before them. Kung meron sila pong mga problema, suliranin kayo ang Diyos na tutulong gagabay, papatnubay. Kung sila po nasa panahon ng karamdaman, I speak and I command healing be upon you right now. Namang karamdaman mo, physical, spiritual, financial, emotional, relational, let there be healing, restoration sa buhay mo. I command in the name of Jesus your provision, Lord, yung pangailangan po ng bawat sa amin, Panginoon. You are so much, Lord. Your treasure of heaven and earth is so much more. So I pray and I declare, supply their needs, O God, according to Philippians 4:19. Supply all their needs according to your riches and glory through Jesus Christ our Lord. Salamat po, Panginoon. Thank you for your tender love and care. Thank you for your mercy and grace sa buhay po namin. At turuan mo kami, Panginoon, araw-araw po na magpuri, sumamba, magpasalamat sa inyo na Diyos na kailanman hindi nagkukulang. Kayo ay tapat at sapat sa lahat ng panahon ng aming pong buhay. Ito po ang aming dalangin, hinihiling sa makapangyarihan pa sa Kristo na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen and amen. So, brothers and sisters in Christ, our benediction is found in 1 Corinthians 15:58. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. So, brothers and sisters in Christ, go in peace, be purposeful, serve wholeheartedly, and love abundantly, so that your life truly leaves a lasting legacy. I bless you now in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen, 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 amen. Hallelujah. So, thank you po again, friends, for joining me today sa ating episode 2 na Legacy in Action, How Do We Live a Life That Matters, dito po sa ating pong My Life Legacy Series. So, natutunan natin, review lang natin, mabilis lang po. Natutunan natin ang buhay na may saysay ay rooted in purpose. No? Ginagawa natin ang plano ng Diyos sa buhay natin. That's number 1. Live in service. Nag-i-invest tayo sa buhay ng iba kahit sa maliit na paraan. Measured by love. Ang tunay na legacy po ay makikita po sa pagmamahal na ipinapakita natin araw-araw. So tandaan po natin, mga kapatid, kaibigan, kababayan, legacy is not automatic. It's built one choice at a time. Kaya simula po ngayon, maging intentional sa purpose mo, maging consistent sa paglilingkod mo, at maging overflowing sa love mo. So tomorrow ay ang podcast po natin ay real life podcast. So meron tayong tatalakayan naman about Glorious Destiny series. Yan po yung ating pong feature tomorrow for our real life podcast, Glorious Destiny series. So hanggang sa susunod mga kapatid, kaibigan, kababayan, this is your host, Pastor Edric Ancheta. Shalom and God bless.